Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Jason, isang simpleng kargador na pumasok sa isang mundo ng karangyaan ng puno ng mapanghamak na mga mata. Akala nila ay habang buhay siyang yuyuko sa bigat ng sako. Ngunit ang hindi nila alam, may isang gabi na tuluyang nagpabago sa kanyang kapalaran. Isang gabi na nagdala sa kanya ng 100 milyong piso. Paano kaya niya haharapin ang pamilya ng kanyang asawa na walang ibang ginawa kundi maliitin siya? At anong matinding twist ang gigising sa mayayabang na taong ito? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba kung makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Gabi ng Sabado, kumikislap ang malalaking chandelier sa loob ng isang marangyang subdivision sa Quezon City. Narito ang pamilya ni Kat, isang mayamang pamilya na nagmamay-ari ng ilang mga hotel at restaurant sa bansa. Ngunit sa likod ng marangyang selebrasyon na ito, may isang tao ang nakakaramdam na matinding bigat sa kanyang dibdib. Siya ay walang iba kundi si Jason. Siya ang asawa ni Kat na nagmula sa hirap at nagtatrabaho bilang isang kargador sa pyera. Sa kabila ng kanyang simpleng suot na polo shirt na binili lang sa murang tindahan, pumasok siya sa mansyon bitbit ang kanyang dignidad. Ang hindi alam ng lahat, may itinatago siyang sikreto na kayang bumili ng buong pagkatao ng mga mapagmataas na naroroon. Han, okay ka lang ba? Huwag mo na lang pansinin ang sasabihin ni na papa at ng mga pinsan ko ha. Ang mahalaga, magkasama tayo ngayon. Okay lang ako, Kat. Sanay naman ako sa mabibigat na trabaho. Kaya sanay din akong magtiis. Basta para sa'yo, haharapin ko sila. Ngunit hindi naging madali ang gabi para kay Jason. Pag-upo pa lang nila sa mahabang lamesa na puno ng mga mamahaling putahe, agad na binalot ng lamig ang atmosfera. Ang ama ni Kat na si Don Arnel, isang matandang negosyante na may matatalas na mata, ay matagal na tumingin kay Jason mula ulo hanggang paa. Kasama rin sa lamesa ang mapagmataas na tiyahin ni Kat na si Tita Amanda at ang pinsan nitong si Patrick na kamakailan lang ay nakabili ng bagong mamahaling sasakyan. Siya, Jason, nabalitaan ko na marami raw kayong kargamento ngayon sa pier. Mukhang masipag ka pa rin sa pagbubuhat ng sako ah. Hindi ka ba napapagod na ganyan na lang palagi ang buhay mo? Marangal po ang magtrabaho, Papa Arnel. Ang importante po, nabubuhay ko sikat sa malinis na paraan at hindi ako nagnanakaw sa kapwa. Nako Jason, malinis nga ang pera. Pero sapat ba yan para sa lifestyle ng pamangkin ko? Tingnan mo nga mga kamay mo. Magagaspang. Baka kapag lumabas kayo ni Kat, mapagkamalan ka pang personal driver o bodyguard niya. Nagsimulang magtawanan ang mga pinsan ni Kat sa dulo ng lamesa. Nakaramdam na matinding hiya si Kat para sa kanyang asawa. Kaya agad niya itong hinawakan sa kamay sa ilalim ng lamesa upang bigyan ng lakas ng loob. Ngunit si Jason nanatiling kalmado lang. May maliit na ngiti sa kanyang mga labi dahil alam niya ang katotohanan. Nitong nakaraang linggo lang, ang hawak niyang swerte ay hindi lang basta barya. Tumama siya sa loto ng eksaktong 100 milyong piso. Ang perang iyon ay ligtas na nasa kanyang bagong bank account. Ngunit pinili niyang wag muna itong ipagmalaki dahil gusto niyang makita kung hanggang saan ang kakayahan ng pamilyang ito na rumespeto ng kapwa. Tito Arnel, huwag niyo na po masyadong oriratin pa si Jason. Alam niyo naman, may mga tao talagang hanggang doon lang ang kayang maabot ng utak at abilidad. By the way, Kat, narinig ko na naghahanap ng bagong investor ang kumpanya ni Tito para sa bagong Eco Resort sa Batangas. Kulang pa raw ng 20 milyong piso ang pondo. Kung mayaman lang sana ang napangasawa mo, baka natulungan pa tayo. Patrick, pakiusap naman. Huwag nating pag-usapan ng negosyo habang kumakain. At huwag niyo namang itulad si Jason sa inyo na umaasa lang sa mga mana ng pamilya. Nagbago ang mukha ni Don Arnel sa sinabi ng kanyang anak.
Mas lalo nitong ibinuhos ang galit kay Jason na tahimik lang na kumakain ng ulam na nasa harap niya. Kat, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang pinsan mo. Tama naman siya, di ba? Kung nakapag-asawa ka lang ng kasing level natin, hindi sana tayo nahihirapan maghanap ng partner ngayon. Tingnan mo yung asawa mo. Baka ang 20 milyong piso ay sa panaginip lang niya nakikita. Tumingin si Jason ng diretso sa mga mata ng matandang si Arnel. Ang bawat salita ng pangahamak ay tila musika na lang sa kanyang pandinig dahil alam niyang sa isang iglap, kaya niyang bilhin ang buong kumpanya ng mga ito. Ngunit bago pa man makapagsalita si Jason, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap na siyang magiging mitya ng isang malaking twist sa kwentong ito. Isang kasambahay ang nagmamadaling pumasok sa dining area habang may dalang sulat at may takot sa kanyang muka. Don Arnel, Ma'am Amanda, may mga lalaki po sa labas. May dalang mga dokumento. Sabi po, may bago na raw pong nagmamay-ari ng kalahati ng shares ng kumpanya ninyo dahil naisangla ito ng inyong dating partner na nag-abroad. Biglang napatayo si Don Arnel. Nanlaki ang mga mata ni Tita Amanda at Patrick. Ang kumpanya na kanilang ipinagmamalaki ay nanganganib na mawala dahil sa isang malaking utang na hindi nila alam. Ngunit ang mas nakakagulat, tumunog ang cellphone ni Jason sa loob ng kanyang bulsa. Isang text message mula sa isang kilalang abogado ang pumasok. Ano kaya ang nilalaman ng text na ito? Si Jason na nga ba ang misteryosong tao na bumili ng shares ng kanilang kumpanya? O may mas matindi pang sikreto na ibubunyag si Jason na magpapaluhod sa pamilya ng kanyang asawa? Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang buong siligkainan matapos marinig ang balita mula sa kasambahay. Ang mukha ni Don Arnel na kanina lang ay mapula sa galit dahil kay Jason, ngayon ay biglang namutla na parang papel. Ang hawak nitong baso ng mamahaling alak ay bagyang nangangatog. Habang ang lahat ay natataranta, si Jason naman ay tahimik na ibinaba ang kanyang kubyertos at dahan-dahang kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa upang basahin ang pumasok na mensahe. Sir Jason, kumpirmado na po. Nabili na natin ang 50% ng shares ng kumpanya ng mga Valenzuela mula sa kanilang tumakas na partner. Ikaw na po ang major shareholders ngayon. Naghihintay lang po ako ng utos ninyo kung kailan natin ilalabas ang mga papel. Sabi sa text message. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng dating kargador. Ang 20 milyong piso na ipinagmamalaki nilang hindi niya kayang kitain ay barya lang pala sa 100 milyong na panalunan niya sa loto. Ngunit pinili niyang manatiling kalmado. Gusto niyang makita kung paano magwawala ang mga taong mapagmataas kapag unti-unti nang gumuho ang kanilang kaharian. Anong sabi mo? Sino nagmamay-ari ng kalahati ng shares natin? Imposible. Ang pamilya lang natin ang may kontrol sa Valenzuela Eco Resort and Hotels. Tito, sandali lang po. Baka nagkakamali lang ang mga tao sa labas. Ako nangarap sa kanila. Walang sino man ang pwedeng umagaw sa kumpanya natin ng ganong kadali. Diyos ka, Arnel. Kung totoo yan, ibig sabihin ay bankrupt na tayo. Paano na mga ari-arian natin? Paano lang reputasyon natin sa ating lipunan? Habang nagkakagulo ang lahat, sikat naman ay napansin ang kakaibang katahimikan ng kanyang asawa. Tumingin siya kay Jason na tila ba walang nararamdamang kaba o takot sa nangyayari. Sa katunayan, parang may kung anong liwanag sa mga mata nito na ngayon lang niya nakita. Han, okay ka lang ba? Bakit parang hindi ka man lang nagugulat sa nangyayari sa pamilya ko? May alam ka ba rito? Kat, huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari sa iyo. Hanggat nandito ako, hindi ka maghihirap. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi lubos maunawaan ni Kat ang ibig sabihin ng kanyang asawa. Paano siya hindi mag-aalala? Isang kargador lang ito. Paano sila mabubuhay kung sakaling bumagsak ang negosyo ng kanyang ama? Samantala, lumabas si Patrick para harapin ang mga tao sa gate. Ngunit pagbalik niya ay mas lalo pang nanghina ang kanyang tuhod.
May dala na siyang mga legal na dokumento na may selyo ng korte at ng Securities and Exchange Commission. Tito Arnel, totoo po. Legal ang pagkakabili ng shares. May isang misteryosong investor na nagngangalang JB ang nagbayad ng kabuang utang ng dati nating partner na nagkakahalaga ng 30 milyong piso kapalit ng shares. At ang mas malala, may karapatan na silang palitan ng pamunuan ng kumpanya. 30 milyong piso? Naku po, saan tayo kukuha ng ganyang kalaking halaga para mabawi ang shares na yan, Patrick? Gumawa tayo ng paraan. Tawagan mo mga bangko natin. Humiram tayo ng pondo. Dito, sinubukan ko na po kanina pa habang naglalakad ako pabalik dito. Sarado na ang credit lines natin dahil sa kamakailang pagbaba ng kita ng hotel sa Batangas. Walang bangkong gustong magpairam sa atin ngayon. Dito na tuluyang pumasok ang pagkakataon na hinihintay ni Jason. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Inayos ang kanyang simpleng polo shirt at tumingin ng diretsyo sa naluluwang si Don Arnel at sa natatarantang si Tita Amanda. Papa Arnel, Tita Amanda, mukhang malaki po ang problema nyo ngayon . Kanina lang, pinag-uusapan nyo kung paano ako hindi nababagi sa pamilyang ito dahil ako isang kargador lang. Ngayon, mukhang ang kumpanya nyo ang nangangailangan ng tulong ng isang tulad ko. Aba Jason, huwag mo kaming sasabihan ng ganyan sa oras ng krisis. Kargador ka lang. Ano namang alam mo sa negosyo? Huwag kang umakto na parang may maitutulong ka rito. Tita Amanda, ang isang sako ng bigas na binubuhat ko sa piyera ay mabigat. Pero mas mabigat ang pride na daladala ninyo. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang 20 milyong kulang nyo para sa resort at ang 30 milyong utang ng partner ninyo ay kaya kong bayaran ngayon din? Natahimik ang lahat. Tumawa ng pilit si Patrick habang umiiling. Iniisip na nababaliw na ang asawa ng kanyang pinsan dahil sa sobrang pressure. Jason, nagpapatawa ka ba? 50 milyong piso ang kabuuan niyan. Kahit magbuhat ka ng sako magdamag hanggang sa susunod na siglo, hindi mo kikitain ang perang yan. Huwag kang gumawa ng kwento rito. Hindi ako nagbibiro, Patrick. Gusto niyo ba ng patunay? Inilabas ni Jason ang kanyang cellphone at may tinawagan siyang isang numero. Ini-speakerphone niya ito para marinig ng lahat ng tao sa loob ng marangyang dining room. Paglipas ng 2 ring, sumagot ang isang pamilyar na boses ng isang kilalang tao sa mundo ng batas at pananalapi. Ano kaya ang sasabihin ng taong nasa kabilang linya? Paano magre-react si Don Arnel kapag nalaman niyang ang mismong kargador na hinamak niya ang siyang may-ari ng JB Holdings? At anong matinding twist pa ang naghihintay sa kanila na hindi lang basta tungkol sa pera? Ang bawat ring ng cellphone ni Jason ay tila tunog ng isang bombang bibilangan bago sumabog. Lahat sila ay nakatitig sa lumang smartphone nito na may kaunting gasgas pa sa screen. Isang tipikal na telepono ng isang manggagawa. Ngunit nang sa wakas ay sumagot ang nasa kabilang linya. Ang boses na narinig ng lahat ay nagmula sa isang taong kilala sa buong bansa pagdating sa malalaking korporasyon. Magandang gabi, Sir Jason. Nakahanda na po ang lahat ng papeles para sa transfers ng shares. Kasalukuyan po ako nasa labas ng mansyon ng pamilya Valenzuela, kasama ang kinatawan mula sa Securities and Exchange Commission. Hinihintay ko na lang po ang huling signal nyo kung itutuloy natin ang takeover. Nanlaki ang mga mata ni Patrick. Halos mabitawan naman ni Don Arnel ang hawak nitong ballpen na gagamitin sana sa pagperma ng ibang papeles. Kilalang kilala nila ang boses na iyon. Si Attorney Jose Santos, ang top corporate lawyer ng bansa na nagkakahalaga ng 100,000 piso kada oras ang serbisyo. Attorney Santos? Kayo po ba talaga yan? Bakit nyo tinatawag na sirang isang kargador lang? Mr. Patrick, pakiusap. Mag-ingat ka sa mga salitang ginagamit mo. Ang kinakausap mo ngayon ay ang nag-iisang may-ari ng J Buildings, ang kumpanyang nakabili ng 50% ng inyong ari-arian. Si Sir Jason, siya ang nagbayad ng kabuoang 30 milyong piso
sa loob lamang ng 1 oras nitong nakarang araw. Ipinasok agad ni Jason ang cellphone sa kanyang bulsa matapos putulin ang tawag. Tumingin siya sa kanyang biyanan na si Don Arnel, na ngayon ay dahan-dahang napaupo sa kanyang upuan. Tila nawala ng lakas ang mga binti. Si Tita Amanda naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Halos hindi makahinga sa matinding gulat. Jason, anong ibig nitong sabihin? Saan ka kumuha ng ganong kalaking pera? Totoo bang lahat ng narinig ko? Kat, totoo ang lahat. Noong 1 buwan, tumama ako sa loto. 100 milyong piso. Malinis at walang bawas. Hindi ko agad sinabi sa inyo dahil gusto ko munang malaman kung sino ang mga taong tunay na nare-respeto sa akin kahit wala akong pera. At mukhang nakita ko ng sagot ngayong gabi. Jason, anak, baka naman pwedeng pag-usapan natin ito ng maayos. Pamilya tayo. Ang tagumpay mo'y tagumpay din ng pamilya Valenzuela. Kung may 50% ka ng shares, ibig sabihin, magkasosyo na tayo ngayon. Natawa ng bagya si Jason. Ngunit ang tawang iyon ay walang bahid ng saya. Ito ay puno ng pait mula sa mga taong dumanas ng matinding pang-aapi. Pamilya? Papa Arnel, kanina lang bago dumating ang balitang ito, sinabihan niyo ako na sa panaginip ko lang makikita ang 20 milyong piso, di ba? Sinabi ni Tita Amanda na mapagkakamalan akong driver o bodyguard ng sarili kong asawa. At si Patrick, ginawa akong katatawanan. Noong mga oras na iyon, itinuring niyo ba akong pamilya? Jason, nagbibiro lang naman kami kanina. Alam mo naman sa altalipunan, normal lang ang kaunting asaran. Huwag mo namang seryosohin yun. Magkapamilya tayo, hindi ba? Hindi ako nakikipag-asaran, Tita Amanda. At hindi niyo pwedeng gamitin ang salitang pamilya kapag kayo na nangangailangan. Attorney Santos, pumasok kayo. Bumukas ang malaking pinto ng dining room at pumasok si Attorney Santos kasama ang 2 lalaking nakabarong na may dalang mga dokumento. Agad nilang inilatag ang mga papel sa harap ni Don Arnel. Ngunit bago pa man makapagsalita ang abogado, dito napapasok ang isang matinding twist na hindi inaasahan ng kahit na sino sa loob ng silid. Isang twist na tuluyang wawasak sa natitirang pride ng pamilya Valenzuela. Inilabas ni Atty. Santos ang isa pang hiwalay na dokumento. Isang kasunduan na hindi tungkol sa kumpanya, kundi tungkol sa mismong mansyon na kinatitirikan nila ngayon. Don Arnel, bukod sa shares ng kumpanya, nais ko ring ipabatid sa inyo na ang mismong lupang kinatatayuan ng mansyong ito nakapangalan na rin ngayon kay Sir Jason. Ano? Paanong nangyari yan? Ang mansyong ito ay minana ko pa sa mga magulang ko. Opo, ngunit ayon sa mga record, isinangla ng inyong kapatid ang titulo ng lupang ito 5 taon nang nakakaraan upang isalba ang unang pagkalugi ng inyong hotel. Noong 1 linggo, tuluyan na force close ng bangko ang lupa. At si Sir Jason na nag-iisang nakabili nito sa public auction. Sa puntong ito, hindi lang basta pera ang nawala sa kanila, kundi ang mismong tahanan na kanilang ipinagmamalaki at ginagamit upang hamakin ng ibang tao. Napatingin si Patrick kay Jason na may halong takot at pagsisisi, habang si Don Arnel naman ay tuluyan ng napayoko. Ano kaya ang gagawin ni Jason? Ang revelasyong iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong mansyon ng mga Valenzuela. Sa sarili nilang mansyon, ang mansyong may mas malalim pa siyang plano ng kanilang kapangyarihan at turuan sila ng tunay na kahulugan. Ang mansyong ginamit nilang background upang iparamdam kay Jason na siya ay basura lang. Ipagmamayari na ngayon ng mismong kargador na kanilang hinamak. Si Tita Amanda ay tuluyan ng naiyak sa isang sulok, habang si Patrick naman ay napakapit sa sandalan ng upuan. Hindi makapaniwala na ang pinsan niyang sikat ay kasal na ngayon sa bagong may-ari ng kanilang buhay. Jason, hindi ko alam. Hindi ko alam na ginawa yun ng kapatid ko. Pakiusap, Jason. Huwag mo kaming palayasin dito. Dito na lumaki si Kat. Ito na ang buhay namin. Han, totoo ba ito? Ang buong mansyon? Sa'yo na? Oo, Kat.
Sa akin na ito. Noong nalaman ko sa bangko na nakasubasta ang ari-arian ng pamilya mo, hindi ako nag-atubili. Binili ko ito agad, pero hindi ko ito ginawa para magiganti sa kanila. Ginawa ko ito para protektahan ka. Dahil kung ibang tao ang nakabili nito, matagal na kayong nasa lansangan. Tumingin si Jason kay Don Arnel na ngayon ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang matandang negosyante na kanina lang ay napakataas ng lipad, ngayon ay halos lumuhod na sa harap ng isang lalaking may mga paltos sa kamay dahil sa pagbubuhat ng sako. Patawarin mo ako, Jason. Patawarin mo ako sa lahat ng mga salitang binitawan ko kanina. Masyado ako naging bulag sa pera at sa estado ng lipunan. Tama ka. Marangal lang trabaho mo. At ang katapatan mo kay Kat, ang pinakamalaking kayamanan na hindi ko nakita. Pakiusap. Tulungan mo ang kumpanya. Tulungan mo kami. Jason, pinsan, sorry din sa mga naging biro ko kanina. Hindi ko naman sinasadya. Baka naman pwedeng bigyan mo ako ng position sa JB Holdings. Kahit anong trabaho, gagawin ko, Jason. Tiningnan ni Jason si Patrick nang may matalas na mata. Alam niya ang ugali nito. Mabababa ang tingin sa mahihirap kapag nasa itaas. Ngunit handang humalik sa paa kapag nasa ibaba. Patrick, ang posisyon ay pinaghihirapan. Hindi hinihingi gamit ang kapit sa pamilya. At ikaw, Papa Arnel, hindi ko kayo palalayasin dito. Mananatili kayo sa mansyong ito sa isang kondisyon. Ano yun, Jason? Kahit ano, gagawin ko. Sabihin mo lang. Mula ngayon, ang pamamahala ng hotel at resort sa Batangas ay ililipat sa pangalan ng asawa kong sikat. Siya ang magiging bagong CEO at president ng kumpanya. At ang 50% ng shares na hawak ko ay papangalan ko rin sa kanya bilang regalo ko sa aming anibersaryo. Nagulat si Kat sa narinig. Napatingin siya sa kanyang asawa nang may luwas sa mga mata. Sa kabila ng lahat ng pang-aapi na natanggap ni Jason mula sa kanyang pamilya, ang kapakanan pa rin niya ang iniisip nito. Hindi nito kinuha ang pagkakataon para maging diktador, kundi ginamit ito upang itaas ang dignidad ng kanyang asawa. Jason, napakabuti ng puso mo. Pagkatapos ng ginawa nila sa iyo. Mahal kita, Kat. At ang pera ay panandalian lang. Pero ang pagmamahal ko sa iyo at ang respeto sa sarili ang tunay na walang katapusan. Pero may isa pa akong kondisyon, Papa Arnel. Ano pa yun, anak? Mula bukas, si Patrick at si Tita Amanda ay magtatrabaho sa hotel. Ngunit hindi bilang mga manager. Magtatrabaho sila sa housekeeping at sa pagbubuhat ng mga supply. Gusto kong maranasan nyo kung paano magpaulo at magsasako ng bigat para matutunan nyo kung paano irespeto ang mga maliliit na manggagawa. Napanganga si Tita Amanda at Patrick. Sila na sanay sa aircon at utos lang ng utos, ngayon ay magiging mga manual laborers sa sarili nilang resort. Ngunit wala silang nagawa kundi tumango dahil kung hindi, tuluyan silang mawawala ng tirahan at pangkabuhayan. Ngunit mga katamokski, bago natin wakasan ang kwentong ito, may isa pang huling twist na magaganap sa susunod na bahagi. Isang lihim na sulat ang iniabot ni Atty. Santos kay Jason bago ito umalis. Isang sulat na magbubunyag kung sino talaga ang tunay na nag-iwan sa kanya ng swerte sa loto. Hindi lang pala ito basta tsamba. May plano ang tadhana mula pa noong una. Nang gabi ring iyon, matapos pumirma sa mga bagong kasunduan sina Don Arnel, dahan-dahang naglakad si Jason patungo sa balkonahe ng mansyon upang lumanghap ng sariwang hangin. Ramdam niya ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang hangin na dati ay puno ng pangmamata, ngayon ay puno na ng pagsisisi at paggalang.
Lumapit si Atty. Santos sa kanya bago ito tuluyang magpaalam at may iniabot na isang lumang sobre na may mantsa ng mga langis. Sir Jason, bago po ako umalis, pinagbilin po ito ng yumaong matanda na si Mang Hinaro, ang dating foreman nyo sa pier na pumanaw noong nakarang buwan. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa inyo kapag hawak nyo ng tagumpay. Kay Mang Hinaro? Ano ito, attorney? Buksan nyo, sir. Doon nyo malalaman ang totoong kwento sa likod ng swerte ninyo. Nang umalis ang abogado, dahan-dahang binuksan ni Jason ang sulat. Habang binabasa niya ang bawat salita, unti-unting nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Dito na nabunyag ang pinakamalaking twist sa kanyang buhay. Jason, alam kong nagulat ka nang tumama ka sa loto. Ang totoo niyan, hindi lang yan basta tsamba. Ako ang pumili ng mga numero at ako ang bumili ng tiket na yan para sa iyo bago ako ma-hospital. Noong nalaman kong may kanser ako at wala akong pamilyang maiiwan, naisip kita. Sa lahat ng kargador sa piyera, ikaw lang ang nag-iisang nagbigay ng kalahati ng sweldo mo para pambili ng gamot ko noong nagkasakit ako. Kahit alam kong gipit ka rin at pinapagalitan ka ng pamilya ng asawa mo, ang 100 milyong piso galing talaga sa aking natitirang ari-arian ay pinasok ko sa Lotto system bilang donasyon para sa iyo. Ginamit ko lang ang loto para maging legal at ligtas ang paglipat ng yaman ko sa iyo nang walang umaaway sa iyong kamag-anak ko. Palaguin mo yan, Jason. Karapat-dapat ka sa yaman dahil marunong kang tumingin sa ibaba. Napahawak si Jason sa kanyang dibdib. Hindi niya akalain na ang simpleng pagtulong niya sa isang matandang foreman sa pier na walang kamag-anak ang siyang magiging susi upang mabago ang kanyang buhay na mahirap. Ang kabutihan pala na itinanim niya noon ay bumalik sa kanya sa paraang hindi niya kailanman naisip. Han, bakit ka umiiyak? May problema ba? Wala, Kat. Umiiyak ako sa tuwa at pasasalamat dahil napatunayan ko ngayong gabi na hindi kailanman natutulog ang Diyos. Ang bawat sako na binuhat ko, ang bawat hirap at dusa natin, may dahilan palang lahat. Salamat, Jason. Salamat dahil hindi mo binitawan ang pamilya ko sa kabila ng lahat. Ipinapangako ko bilang bagong pamunuan ng kumpanya, itataguyod ko ang karapatan ng lahat ng manggagawa. Walang maliit, walang malaki. Lahat ay rerespetuhin. Makalipas ang ilang buwan, isang malaking pagbabago ang naganap. Ang Valenzuela Eco Resort and Hotels ay mas lalong naging sikat sa ilalim ng pamamahala ni Kat. Ngunit ang masinaangaan ng lahat ay ang kanilang mga empleyado. Mataas ang sweldo, may magandang benepisyo, at may libreng pabahay para sa mga utility workers. At si Patrick at Tita Amanda, tupad sa kanilang kasunduan. Makikita sila araw-araw sa resort na naka-uniforme ng mga pang-housekeeping. Si Patrick na dating naka-sports car, ngayon ay nagtutulak na ng cart ng mga maruruming tuwalya at nagbubuhat ng mabibigat na sako ng mga labada. Si Tita Amanda naman ay matyagang nagpupunas ng mga bintana sa ilalim ng sikat ng araw. Noong una ay labag sa loob nila. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, natutunan din nila na ang tunay na halaga ng bawat patak ng pawis ay mahalaga. Natutunan din nilang maging mababa ang loob at huwag nang muling magmalaki at mangmaliit sa kapwa. Si Jason naman, bagamat hawak na niya ang milyong-milyong pera, ay madalas pa ring bumibisita sa pier. Hindi upang magbuhat, kundi upang magdala ng mga scholarship para sa mga anak ng mga kapwa niya kargador at magbigay ng puhunan para sa kanilang mga pamilya. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Jason. Isang kargador na hinamak dahil sa kahirapan, ngunit pinagpala dahil sa busilak na puso. Isang paalala sa atin na ang gulong ng buhay ay patuloy na umiikot. Ang nasa itaas ngayon ay pwedeng mapunta sa ibaba bukas. Kaya wag na wag nating mamaliitin ang ating kapwa.
dahil hindi natin alam kung anong biyaya ang inihahanda ng tadhana para sa kanila. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig dito sa Tamokski TV. Sana ay kapulutan ninyo ng aral at inspirasyon ng kwentong ito. Hanggang sa muli nating kwentuhan, mag-ingat po kayong lahat at pagpalain tayo ng may kapala. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.